So what is up guys, Aerods here. Morning. So ang vlog natin for today ay tungkol sa Y-Connect na Aerox version 2 Black Raven. Yan. So i-share ko lang guys no, yung experience ko dito sa Aerox version 2 na Y-Connect tungkol sa kanyang Y-Connect. Yun no. So inalis ko na yung screw kanina para mapakita ko sa inyo. Siguro kaya nandito kayo sa vlog na to dahil malamang namomroblema kayo sa laging nag-drain yung battery, laging nalolobat, lalong lalo na pag hindi mo ginagamit yung motor mo ng ilang araw. Yun no. So based sa experience ko guys, isang linggo na hindi ko siya nagamit guys. Kaya nung gagamitin ko na sana siya, i-on ko na yung motor, wala, hindi umiilaw. Pag in-switch ko to, totally blanco, wala talaga. No power at all, di ba? Ayan. So upon searching, tsaka based dun sa mga group chat na page group ng ng mga Aerox dahil daw sa Y-Connect. Yan yung unang salarin guys. Kaya ngayon, ang nakita kong solusyon, inalis ko na lang siya. Yan, ito na siya guys. Ang ginawa ko, tinapalan ko na lang or tinakpan ko na lang ng mga electric tip yung niya, yung mga butas niya dito, yung pinagsasaksakan, tsaka yung dito sa kabilang side naman niya, yung sa connector niya. Yan. So far wala akong issue guys, walang lumalabas na error or what, o nag overheat, mga ganun. Wala akong problema sa pag-alis ko ng Y-Connect ni Aerox. Hindi na siya nalolobat guys. Minsan 3 days ko siyang hindi na gagamit. Ayun, bumubukas pa rin siya. Nung first time ko naka-experience guys ng ng lowbat, syempre kinabahan ako dahil first time ko na-experience yun. Ang una kong ginawa, pumunta akong Yamaha, nag-inquire kung anong talagang problem. Kaya yun, una ko daw gawin is yung battery, lowbat daw yun. Kaya yun, pina-charge ko guys. Yun, pina-charge ko siya mga isang oras sa halagang 40 pesos or 50 pesos. Depende sa lugar nyo guys. Tapos yun, yung pag salpak ko, boom, okay na siya ulit guys. Gumana na siya. So, lowbat lang talaga. Tapos, makalipas sa mga, siguro, after a week, hindi ko siya nagamit ng 2 araw. Yun, nalowbat na naman siya. Kasi bihira ko talagang gamitin tong Aerox ko guys, dahil meron pa ako isang motor na yun lagi kong ginagamit, kaya talagang siya, hindi nag-charge. Pero pag ganun guys, ang gawin nyo, kunyari nalobat kayo, di ba? Para lang, kasi nung hindi ko sinasadyang nakita, pala lobat, di ba? Pero pag switch mo yan, iilaw yun dito, mahina, may mahinang ilaw to guys Ewan ko lang kung galon din sa inyo kapag lowbat kayo, kasi galon sa akin dito sa ilaw na to yung nagpapailaw sa plate number. Kahit lowbat ka, o kung may konting tira yung battery mo guys, may ilaw to konti. So ibig sabihin lowbat lang talaga yung battery mo kapag ayaw bumukas yung motor. Yan. So para sa akin okay lang na alisin yung Y-Connect guys. Kaya doon sa mga nagtatanong or kinakabahan pa kung aalisin ba tong si Y-Connect, o pag inalis si Y-Connect, kung magkakaproblema ba yung motor. So far, based sa experience ko, wala pa naman guys. Kaya para sa akin, may re-recommend ko siya, lalong lalo na doon sa mga rider na may-ari ng ganitong motor, na bihirang gamitin tong motor. Okay lang naman guys. Tsaka mapapayo ko, bumili na kayo ng charger. Magkano lang naman ang charger? Sabi mo 500, 400 plus. Bilhin nyo na yung mga ganong presyo, kasi yung mga 100 plus hindi ganong ka bilis mag-charge dahil may ganon din ako. Kaya ito pa rin yung stock kong battery guys, hindi pa rin ako nagpapalit. Charge lang muna sa ngayon. Kaya so sana nakatulong sa inyo itong video na to guys. Share ko lang ng experience ko, at saka doon sa mga baguhan or yung mga kagaya kong hindi pa masyadong aware dati sa ganitong klase ng motor. Okay lang, naalisin si Y-Connect. Tsaka yun nga, bumili kayo ng charger guys. Ayan. So yun guys, sana nakatulong sa inyo ito. So next video na lang guys. Maraming salamat. Thank you. God bless. And ride safe.